You know, this Senator Pangilinan, I do not know why he keeps on winning an election. But he was once natalo. Ayaw ko lang kasi makipag-away sa taong yan kasi kaibigan ko. Pero ang ginawa niya... Ngayon, pag-usapan natin yung contribution ni Kiko Pangilinan sa kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Noon kasi sa batas, pagka below 9 ka, wala kang kasalanan talaga, baski anong gawin mo. Palo lang ng tatay pati mama mo. Pagka nagka 9 ka tapos 12 ka lang below, hindi ka 13, 12, dadalhin ka sa korte at tatanungin ka kung bakit gumawa ka ng masama. Ang ginawa ni Pangilinan, I'm so sad over this sordid history of our country. Pinasa niya yung Juvenile Offenders Act at binaba niya ang edad sa 15. Now, before we dive deep doon sa ginawa ni Pangilinan, tignan muna natin yung epekto nito sa current panahon natin. Student na babae matapos saksakin ng kanyang classmate gamit ang kitchen knife sa loob ng Monwok National High School. Sa pangmasela na balita ang susunod naming iuulat, ginahasan na at sinaksak pa umano sa maselang bahagi ng kanyang katawan ang isang babae sa Pateros. Arestado ang 3 sospek kabilang ang isang menor de edad. Quezon City, nakuna ng video ang ilang kabataan na sunod-sunod na lumabas ng jeep habang tila may tinatadyakan sa loob ang isa sa kanila. Ayon sa isa sa nakakita sa insidente, nangyari ang pangugulpi pasado alas 7 ng gabi noong Miyerkules. And there you have it, the effect of that law. Mas marami ng bata yung matapang when it comes to doing crimes, unspeakably horrible crimes. Kasi nga, alam nila na hindi sila makukulong. Pagdating mo ng 15, wabaski anong gawin mo, patayin mo yung, magpatay ka dyan, maggalaw ka ng mga babae, whatever the crime, robbery with homicide, robbery with rape with homicide, kung anong kasalanan mo, pagdating ng nanay mo, ibigay ka balik sa kanya. Isang araw lang. And dahil din sa batas na yan, adults have exploited their kids as well by, teaching them how to do crime without being punished. And isa na nga to sa devastating blow doon sa mga tinatawag nating pag-asa ng bayan natin. The problem with Pangilinan, he was too in a hurry. Pinalusot niya yon. Kaya we produced about 15 years ago yan. We produced about 5-6 generations of people who committed crimes and released on the same day, irrespective of the gravity of the offense. Pagka magdating doon ang barangay captain o nanay, pinapakawalaan. So makita ninyo dyan sa EDSA, pabalik-balik. And now na malaki na sila, we have produced people who are of criminal minds. And there you have it. Freedom without consequences. Fully enjoyed by minors who are being influenced by adults who have criminal minds too. Lalo na yung mga nag-a-addict. Magkakadugtong, di ba? Let us give credit to where it is due. Kasi hodang si Noy Noy yan, si Cory yan, si Marcos yan, si FBR yan, si Digong yan, si Bongbong yan.
we can discern kung ano yung magagandang ginawa nila by actually checking the results. Because, well, the results doesn't lie. Puwera na lang, of course, kung nalaso na yung isip mo ng mga makabayan, then all of the actions ng tao ay lilitaw na masama para sa'yo dahil lang sa yung emosyon mo towards the person ay galit. Wala siyang gagawing tama if yung pananaw mo sa kanya or yung emosyon na nararamdaman mo sa kanya ay galit. Kaya tignan mo lahat ng mga nagrarally ngayon, galit lahat. Tapos hindi sila nag-iisip. Kaya yung mga pinagsasabi nila doon sa rally, wala, ampaw. Kung maayos naman pala sila kaya dialogo, putya, a mere office would do. Hindi nila kailangan mang-block ng highway or mamerwisyo ng ibang tao para lang ipaliwanag yung gusto nila sabihin. Pero, again, dahil sa alam nga nila na wala namang weight yung argumento nila, kaya idadaan na lang nila sa emosyon. Mas madaling masway ang Pilipino dun eh. So, going back doon sa ginawa ni Kiko, I also asked the same question. Bakit paulit-ulit na nanalo yung mga ganitong klaseng kandidato? It's because sobrang kulang ng Pilipino sa critical thinking. Na ultimo yung pinaka nakakatawa, pinaka mababaw, pinaka sabaw na argumento ng mga politiko ay hindi na nila ma-discern na pang-uuto pala yun. Dahil nga, well, for one, idol na idol nila, and two, kala nila para sa mabuti yung kandidato na yun, when in fact yung actions na nagawa niya during their term is speaking otherwise. And yung common technique din kasi nila when it comes to agitating people is that gagawa sila or yung grupo nila ng hindi maganda doon sa kapwa nila, and ibibintang nila yon sa gobyerno. Okay, here's the best example. Yung mga defenders ng CPP, NPA, NDF, manununog sila ng mga heavy equipments, mamemerwisyo ng mga businesses, tapos magre-reklamo sila na mahirap yung probinsya nila. Kaya nagre-rebelde yung tao. No! Sila yung gumawa ng dahilan para magrebelde yung mga tao. 'Di ba? And that's the genius of their group. Kaya tignan nyo, kadalasan ng mga nauuto nila is the people who are very ideal, and most of them students. And napaka notorious nila doon sa ganong klaseng bagay. And the very same ideal na naa-adapt for some reason ng mga matatanda, because kinukonsinti din yung ganong mindset eh. Sobrang sarap na manatili sa isang state na kung saan parating may mag-aalaga sa'yo, wala kang responsibilidad. And dahil sa ganong klaseng ideals, niyakap na siya ng mga taong adult. Hence, nakakakuha na rin sila ng suporta doon sa mga manggagawa natin. Kasi sila yung madalas na nag-uumpisa pa lang, nahihirapan at hindi pa nila ma-discern yung nangyayari sa kanila sa buhay nila. May mga tao na late bloomer kumbaga. Thankful lang ako na meron na ngayong social media and the advent of internet, because from there nagkakaroon tayo ng much more better recollection ng mga bagay na ginawa nila. Because again, yung resibo nandyan lang sa internet. It's up to the person how are they going to use that very good tool para ma-discern nila kung ano yung katotohanan. But of course, nasa sa tao yon kung gusto nilang umalis doon sa comfort zone nila at harapin yung masakit pero nakakapagpalayang katotohanan. This is Pinoy Extreme.
Have a good day.